May trabaho, may negosyo, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, may negosyo, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho, may negosyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, at mas pinalakas na pagtuklas ng mga nag-uumapaw na oportunidad, hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa negosyo. May trabaho, may negosyo! Kasama ang award-winning Radyo Natin broadcast journalist Gladys Mabini. Tutok na! Magandang umaga na muli sa lahat ng ating mga kamanggagawa sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang morning po sa inyong lahat. Unang Sabado po ito sa buwan ng Hunyo, mga minamahal na tagapakinig. Kumusta ho naman kayo? Another brand new day for all of us. Salamat sa poong may kapal. Salamat sa Diyos. Talagang napakabuti niya. Hindi niya po nakalimutan. Nagisingin tayo ngayong umaga. Akalain nyo ho yun? June na po, nangangalahati na po ang 2020 at sa awa at grasya ng Diyos, heto tayo. Madami pa rin ho tayong ginagawa kahit na papaano. And it's really a blessing na karapat-dapat ho nating pasalamatan. 6 na araw na hindi po tayo nagkarinigan dito po sa ating himpilan. Pero kung madami ho tayong ginagawa, ang ating pakiramdam ay kahapon lamang tayo magkausap, 'di ba po? Kasi nga sa isang tao na abalang-abala ay talaga namang napakabilis ng mga araw, 'di ba po? Pero kung wala ho tayong masyadong ginagawa, wala tayong masyadong kinabibisihan, wala tayong masyadong pinagkakaabalahan, ay medyo damaho natin ang 6 na araw na lumipas na hindi ho tayo nagkausap. Kumusta po kayo mga minamahal na kamanggagawa? Tuloy-tuloy nga po ang buhay. Maaaring mahigit sa 2 buwan tayong napahinga sa ating mga bayarin, buwan-buwan. Pero ngayong unti-unti na ho tayong bumabalik sa ating buhay sa labas ng ating mga tahanan, ay nakaamba ng muli ang ating mga obligasyon na kailangan ho nating harapin. Ang mga utang na hindi ho natin nabayaran, mga amortizations, 'di ba? Mga loans, mga due dates natin. Ayan. Ngayon ho natin pagtutuunan ng pansin. Ano po? At sa totoo lang, minsan napapapikit at napapabuntong hininga na lamang tayo, 'di ba po? Pero life has to move on. We need to step forward para patuloy tayong mabuhay. Tama po? Sobrang na-busy din ho ako this week. Alam nyo naman po, noong Lunes, June 1, nagsimula na po ang GCQ dito sa Metro Manila. Medyo maluwag na ang mga batas at mga protocol. At talagang natambakan nga din ako ng mga kailangan palang gawin sa labas. Kaya kinailangan ko ding lumabas at magtrabaho katulad ng iba. At habang nasa labas, ang isang naging realisasyon ko, kasi yun ang aking nakita, ay helpless pala talaga ang tao sa harap ng kalamidad at sa harap ng pandemya. Nasaksihan ko lahat ng mga bukas na establishmento, mga businesses na open, bangko, mga bakery, hardware, mga restaurants, mga car wash, lahat-lahat ng nakabukas. Meron ho silang mga upuan sa labas. Kung may bibilhin ka or may kailangan ka sa isang tindahan, suwerte na lamang kung walang tao. Pero mas kadalasan nakapila po ang lahat. Kung dati-rate in less than 20 minutes ay nagawa mo na ang kailangan mong gawin, ay ngayon po oras ang binibilang bago ka matapos sa isang tindahan. Kabaliktaran ho ito noong mga panahon bago ang pandemya, kung saan ay ang lahat ay mabilis.
Parang automatic ang lahat ng bagay, di ba po? Kaya nga, ang ikli-ikli ng ating pasensya kasi nasanay tayo na ang lahat ay mabilis. Pero ngayon, sa mga panahon na ito, wala ho tayong choice kundi pumila at maghintay. And yes, mga kamanggagawa, bumagal bigla ang takbo ng buhay. Malungkot pero pag pinag-isipan, okay din naman. Somehow, nandun yung pakiramdam na mukhang kailangan din naman natin ito, ang maghinay-hinay. Ang bumagal sandali upang mas ma-appreciate natin ang ating paligid, ang ating kapwa, ang ating sarili. Mas marami na tayong panahon ngayon upang makapagnilay-nilay, 'di ba? Habang nakatayo ka sa labas ng tindahan o kaya naman nakaupo sa labas ng bangko, mas may time ka ngayon na makapag-isip-isip at magplano ng mga susunod na hakbang na gusto mong gawin sa iyong buhay. Talagang alam ng Diyos kung papaano pagpapahingahin ang ating puso at isipan. Kaya niya siguro pinayagan na mangyari itong nangyari sa atin ngayon. Ang dami hong kaisipan marahil ang talagang bumabagabag sa atin ngayon, mga kamanggagawa. Sa dami po ng kaguluhan na nangyayari sa mundo, kung nababalitaan niyo po yung mga nangyayari ngayon sa US, 'di ba? Marahil na itatanong natin sa ating mga sarili, ano na ba ang nangyayari sa Earth? Meron pa bang bukas na naghihintay sa atin? Ano kaya ang future na meron tayo? Lalong-lalo ng ating mga anak o kaya naman ang ating mga apo, 'di ba? Ay bukod sa COVID-19, bago pa man dumating itong pandemya na ito, ay marami na ho tayong concerns na kinakaharap. Marami na ho tayong mga worries. Maaaring marami na tayong giyera na hinaharap din sa ating mga personal na buhay, 'di ba po? Tapos eto, nadagdagan pa. Ay ano na nga ba? Paano na nga ba? Well, let's face it, kamanggagawa, bahagi talaga ng buhay ang mga problema at pagsubok na yan. Hanggat tayo po ay humihinga, meron hong ganyan at ganyan. Dahil kaakibat na huyan ng atin pong pamumuhay. Di ba nga ang sabi ng matatanda, yung mga nakalibing lang daw ang walang problema. Kasi nga, wala na silang pakiramdam. So, ibig sabihin, hanggat meron ho tayong pakiramdam, meron tayong problema na mararamdaman. At totoo ho yan, mga kamanggagawa. Habang tayo nga po ay nabubuhay, lahat tayo may dinanas, may nararanasan, at may daranasin pang mga sakit ng ulo at kalooban. Tsak ho yan. Kahit na sino pa tayo, kahit na ano pa tayo, 'di ba? Mahirap, mayaman, babae, lalaki, bakla, tomboy, bata, matanda. Wala hong exempted. Parte ng buhay ang sakit. Naalala ko yung narinig ko kay Ravi Zacharias. Kung hindi nyo po siya kilala, mga kamanggagawa, pwede nyo pong isearch sa YouTube ang kanyang pangalan, Ravi Zacharias. May nagtanong kasi sa kanya, bakit daw may pain? Mga taong nakakaranas ng sakit. Yan, siguro yung physical pain. Kung mahal daw ng Diyos ang tao, bakit niya hinayaan? Bakit niya hinahayaan at hahayaan na makaramdam ng pain ang tao? Ang sagot po ni Ravi ay something to this effect. Sabi niya, essential ang pain sa tao. Importante daw ho na tayo ay nakakaramdam ng pain or ng sakit. Oo nga, at mahirap, masakit ang masaktan, pero kailangan natin itong maranasan upang malaman natin na merong mali. Halimbawa daw sa ating pisikal na pangangatawan. Paano daw natin malalaman na nahihiwa na pala natin ang ating kamay kung wala ho tayong sakit na mararamdaman? O kaya kung nabubuhusan na pala tayo ng kumukulong tubig, pero dahil wala ho tayong pain na nararamdaman, ay nalapnos na ho tayo, hindi pa natin alam. At ganoon din naman sa ating damdamin. Nakakaramdam ho tayo ng pain, nakakaramdam ho tayo ng sakit ng kalooban kasi we care. Or kaya dahil merong mali sa sitwasyon. But without pain, we will never know.
At tama naman, di ba po? Ang mga pagsubok na meron ho tayo ngayon, nandyan talaga sila. Marahil magkakaiba lamang po ang nature ng ating mga problema, pero magkakasing bigat ang mga yan. Depende po sa kakayanan ng bawat isa. Pero alam niyo po, isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa mga hindi magandang karanasan sa buhay na akin din pong tiniis, akin din pong dinanas, akin din pong napagdaanan, ay yung katotohanan na kahit na gaano kasakit or kapait ang mga pagsubok at suliranin na ito, kapag pala nalampasan ho natin, it develops our person. It develop our person. Mas nagiging maunawain tayo, mas nagiging malawak ang ating pananaw sa buhay, at mas nagiging matatag tayo bilang tao. At kung susumahin po natin mga kamanggagawa, kung wala ho tayong mga struggles na ito sa ating buhay, siguro ang lamya-lamya natin, ang hina-hina natin, yung konting problema lamang, wala na, tumba na, ngangawa ka na, nakadapa ka na. So, ibig sabihin, we must thank God for our struggles because without it, we will never grow and we will never get stronger. And take note, bawal ang shortcut sa buhay. Kung gusto ho natin na maging mas malakas, o mas matatag, o mas maayos, dapat ay matutunan nating pagkatiwalaan ang proseso. Kasi doon sa proseso na yon, doon ho natin mas nakikilala ang ating mga sarili. Doon ho natin nasasabi na, matapang pala ako. Ay, matalino naman pala ako. Wow! Kaya ko naman pala. Uy, madiskarte pala ako. Di ba po? Aminin ho natin, kung wala po ang mga sitwasyon na humamon sa ating pagkatao, wala ho tayong natutunan. Di ba nga, minsan nagugulat tayo sa kaya pala nating gawin. Hindi tayo minsan makapaniwala na kaya nating lampasan ang isang paghamon. At gaano man tayo na stress or na pressure sa mga hindi kagandahang sitwasyon na ating nasuungan o hinarap, hindi ho natin pwedeng itatwa na dahil sa mga pagsubok na yan, mas nakikilala ho natin ang ating mga sarili at ang kaya nating gawin. And just like what I said, we become better and stronger as a person. Kaya kung may mga pinagdadaanan ho kayo ngayon, it's okay, kamanggagawa. Lahat ho tayo may pinagdadaanan. Lilipas din ho iyan, huwag kayong mag-alala. May mga pagkakataon lang talaga na kailangan ho nating magtiis. But then again, it's okay. Kung ang kapalit naman ng pagtitiis ay mas maayos, mas mabuti, mas malawak na tayo at mas maayos na buhay sa kinabukasan. Di ba nga ang sabi? Wala namang pagsubok na dumaan sa buhay natin na bago sa mundong ito. Lahat po ng pagsubok, lahat ng problema, mga suliranin, hindi na ho yan lingid sa atin. Alam ho yan ng ating mga ninuno. Alam yan ng mga taong nauna na sa atin sa mundong ito. Dinanas na nila yan at higit sa lahat, alam ng Diyos na kaya nating lampasan yan. Kailangan lamang tiisin ho natin at pagkatiwalaan ang proseso habang ina-absorb natin ang mga pwede nating matutunan from it all. Dahil katulad ng bagyo mga kamanggagawa, ang lahat ng pagsubok, lahat ng sitwasyon, lahat ng problema, nadaan lang din ho yan. And before we know it, sumisikat na ulit ang araw para sa atin. Ang importante, matuto ho tayong humarap ng personal sa ating mga problema at wag ho tayong nakadepende or nakaangkla sa iba para na rin sa ating sariling paglago, para na rin po sa ating sariling pagkatuto. Lahat po may problema katulad ng aking nasabi, pero ang bawat problema ay pagkakataon din para tayo po ay mas maging mature at mas maging matatag. So again, kamanggagawa, despite of it all,
In everything, give thanks. Let us thank God for our struggles. At the end of the day, makakabuti ho yan para sa atin. Magandang umaga na muli sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan. Welcome po sa ating palatuntunan. Ito po ang programang Kaagapay ho ninyo sa inyong paghahanap buhay. Kaagapay ho ninyo sa inyong pananagumpay. Ang atin pong may trabaho, may negosyo. Sumasa inyo po sa ganitong oras. 7 to 8:30 ho tayo ng umaga sa lahat ng himpilan ng radyo natin FM sa buong kapuluan. And on Sundays naman po, magkakasama pa rin ho tayo sa DZRH at RHTV. Alas 5 po hanggang alas 6 ng gabi. Kasama ho natin mula sa control ang ating mga engineers. Kamanggagawa, Gladys Mabini po ito at bumabati kami sa inyo ng isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong mga kamanggagawa dyan po sa ating FB page na may trabaho, may negosyo, magandang morning po. Thank you so much sa inspirasyon na hatid ng inyong mga mensahe. Sobrang nakakataba ng puso. Salamat po ng napakadami sa inyong pagbisita sa page na yan. Uy, mga kamanggagawa, meron din po akong official FB page ha. Type nyo lamang po Gladys Mabini, GLADY-MABINI. Pwede rin ho tayong magkahuntahan dyan sa page na yan. At sa mga naghahanda ng maligo, huwag kalimutan, ang dapat ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talagang sulit na sulit. Kaya mag-Shield Bath Soap na po mga kamanggagawa. At sa ating mga tagapakinig na pumapasok na sa office, meron ho tayong paalala. It's a must na may house rule sa paglabas at pagdating sa bahay. Always wear your face mask paglabas ng bahay, distansya amigo sa pagko-commute at pati sa office, and always wash your hands. At pag uwi naman, huwag pong ipasok ang shoes sa loob ng bahay. Ihiwalay na agad ang damit sa hamper sa labas ng bahay. Mag-shower at isanitize ang mga gadgets na ginamit sa labas. Always practice good hygiene para makaiwas sa virus. A public service reminder po from ACS Manufacturing Corporation, maker of smart dishwashing. Anyways, mga kamanggagawa, ngayong araw meron ho tayong dalawang taong makakapanayam. Ang una po ay si Mr. Roche Ruiz at pag-uusapan ho natin ang mga negosyo na hindi po lumilipas. Magbibigay ho siya ng ilang suggestion ng mga business na pwede ho ninyong gawin dahil ang mga negosyo na ito, kahit na ano pa ang panahon, may pandemya o wala, kailangan pa din po ng tao. At ang susunod nating makakapanayam ay ang agency manager naman ng Hora Agency mula po dyan sa Baguio City. At tatalakayin naman natin ang isa sa mga bagay na maaaring hindi ho natin masyadong binibigyan ng halaga. Pero, importante pala. Kung ano yon mga kamanggagawa, ang tabayanan ho ninyo. Magbabalik po ang ating palatuntunan, makalipas ang ilang sandali, dyan lamang po kayo. May trabaho, may negosyo. Magandang umaga na muli sa lahat ng ating mga kamanggagawa na patuloy na nakatutok sa ating palatuntunan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo nga po ay nasa pangalawang segment na ng ating palatuntunan at lubos po akong umaasa na patuloy po kayong nandyan at nakaabang. Sa lahat ng ating mga kamanggagawa na nananatiling positibo ang pananaw sa buhay. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, talagang kapag isinuko na natin sa Kanya ang lahat, mas magaan po ang ating pagharap sa bawat araw, 'di ba po? Anyways, dahil nga po sa pandemya na meron ngayon ang ating mundo, talagang naabala tayo. Big time. Biglang pakiramdam ho natin ay nangapa tayo kung paano ba magsisimula ulit.
Dama ko ho kayo, may mga pagkakataon din po sa aking buhay na ako man ay napapaisip din. Gayunpaman, knowing na may Diyos tayo na pwedeng kapitan at asahang tutulong at gagabay sa atin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ay nagagawa pa rin ho natin ang makangiti at harapin ang ating buhay ng matatag at nakatayo pa din. At patunay ho dyan ang patuloy nating pananatili dito po sa ating programa at pagbibigay ng mga panukala, pag-aaral ng mga pwedeng sabihin dito sa ating program, 'di ba po? Mga tips, mga point of discussion na pwede ho nating ilatag sa inyo para maalalayan po ang bawat isa nating tagapakinig kung ano nga ba ang dapat na gagawin. At sa araw na ito, ganyan pa din ho mga kamanggagawa ang atin pong hakbangin. Magbigay uli ng mga ideas ng kung anong produktibong bagay ang pwede nating pagkaabalahan na magbibigay pa rin sa atin ng kita o ng kabuhayan. Meron ho akong naimbitahan na isang kaibigan. Siya po ang presidente at CEO ng KJR Distribution of Medical and Dental Supplies. Founder din ho siya ng D-Marketing Philippines at ng Master Academy. Isa ho siyang marketer, isa pong author, isa pong speaker, isa din pong trainer, entrepreneur at resource consultant. Mga kamanggagawa, let us welcome him to our show. Nasa linya na ho natin ngayon, Mr. Roche. Magandang morning po sa inyo. Magandang umaga, Miss Glad. Kamusta? Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, maraming salamat at napagbigyan ninyo ang aming imbitasyon na makasama ka dito sa ating program. Alam ko you are very, very busy, pero binigyan mo kami ng panahon dahil mahalaga itong pag-uusapan natin ngayon. 'Di ba? Dahil nga sa nangyari ngang pandemya na COVID-19 ay talagang big interruption ito sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga negosyante natin, lalong-lalo na sa mga naghahanap buhay at hindi ganoon kalaki ang kumpanya. Kaya naman, ngayong umaga, pag-uusapan natin, ano ba ang mga negosyo na hindi lumilipas na pwedeng gawin ng ating mga kamanggagawa? At ikaw ang pinakamagaling na pwedeng magbigay sa amin ng suhestyon tungkol dyan. Pero bago ang lahat, sige nga po, pwede bang kwentuhan mo kami kung paano ka nag-start sa pagninegosyo? Magandang introduction yan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, mahabang istorya pero pa-clean po natin. Ako po ay isang ahente. I'm a salesman, but during the course of my salesman, I was able to really find good mentors and tormentors, and it was able to establish a very good mindset of how to be successful. So I talk to myself that probably after 5 or maximum, tinaga ko sa sarili ko, maximum 10 years, I should have my own business. So that's how I started putting up my own business, trying different kinds of small businesses, and now medyo okay naman po ngayon, Miss Glad. Oo, so ikaw ay nalilinya sa medical and dental supplies, and you have now your own company at ang dami-dami mo ng mga napuntahan din na mga lugar, both domestic and international, para magbigay ng mga talks about marketing, mag-attend din para tuloy-tuloy ang tinatawag na relearning, learning, unlearning. Napakaganda kapag open tayo sa mga ganyang bagay. Kaya ngayon, iniisip natin dahil syempre sa mga tagapakinig natin ngayon, sabi ko nga kanina, maaaring katulad ko, sila man din ay nag-iisip sila, paano nga ba ako ulit magsisimula? Or kung meron ba akong negosyo, tama ba na yun pa rin ang negosyo na ipagpapatuloy ko? Kumusta ang future ng negosyo na meron ako? Kaya naman, ngayong umaga mga kamanggagawa, kaya ho natin na imbitahan si Mr. Roche Ruiz kasi nga, siya ang makakapagbigay sa atin ng idea. Ano nga ba ang mga negosyo na hindi lumilipas?
O, so yan ang tanong ko sa iyo, sa palagay ho ninyo, bilang kayo ay napakatagal na din sa industriya ng sales. Ano nga ba ang mga negosyo na hindi lumilipas at pwedeng gawin pa rin ng ating mga tagapakinig para patuloy sila na produktibo? Ito po ay talagang kahit dumating yung ilang pagsubok, kahit dumating yung mga ilang panahon, ito po talaga ay maasahan nyo pag ito ay gagawin yung negosyo. Una, medical or usapang pangkalusugan, ito po lahat ng panahon, merong pandemya o wala, ito po ay talagang makakatulong. Pangkalusugan o kaya pagdating sa kalusugan or kung anumang mga negosyo na may patungkol sa pangkalusugan o health, this will definitely a very good advantage in terms of wala pong oras na pinipili, walang panahon pinipili. Ito po ay magandang negosyo. Whether you are in medical services or you have medical product or if you have medical equipments, if you do have medical facilities or if you do have a medical treatment, so lahat po ng patungkol sa kalusugan, ito po hindi nawawala. Kung gusto nyo magbenta ng pampaganda, kung gusto nyo magbenta ng pangpalakas na katawan, kung gusto nyo magbenta ng para maprotektahan ang inyong bahay, ito po ay isang napakagandang negosyo na hindi lumilipas. So that's number one. Medical, no? Mga medical equipment, medical supplies, mga pampalusog ng katawan. Yan ba ang sinasabi mo, Mr. Roche? Opo. Okay. Miss Gladys, nangunguna yan, nangunguna. Okay, kung yan yung una, ano yung pangalawa? Yan. Ang pangalawa, naaayon din sa kalusugan, no? Kung may mga product ka na pangkalusugan, ito naman ang tinatawag nating serbisyong pangkalusugan. So talagang mapapansin mo, sa top 3 involves health and involves yung pamumuhay patungkol sa kalusugan. Meron tayong tinatawag na pagsiservisyo, like sa medical, yung ating medical check-up, meron din, kahit ngayon, walang face-to-face, pero meron tayong tinatawag na telemedicine. Ganun din sa pang-dental, no? Sa pangkalusugan tungkol sa bibig. Wala nga tayong face-to-face, pero napakalakas po na negosyo ngayon na teledentistry. So, pangkalusugan na naman. So, hindi po nawawala. Yun ang una, yun ang pangalawa. Ngunit ang pangatlo, meron po tayong tinatawag na non-essential, magiging essential, no? Ang pangatlo po kasi, binabahagi natin sa ating mga pagkain. So, lahat Pagkain. may patungkol sa kinokonsume ng tao, hindi rin po ito nawawala. Wala rin po itong pinipiling oras. Kaya mapapansin nyo po ngayon, ang dami nagsilabasan na food businesses, online businesses sa mga panahong ito. Okay, ang una sinasabi natin, medical, pangkalusugan. So, whatever product na makakatulong to maintain good health. Isa yan sa hindi talaga lumilipas kasi totoo naman, dahil ang tao nagkakaedad, nagbabago ang ating katawang lupa. Habang tumatanda tayo, mas marami tayong nararamdaman. 'Di ba? So, kailangan talaga na i-maintain natin ang ating kalusugan. Sabi nga, ang katawan daw natin parang makina ng jeep. Kapag patuloy mong ginamit tapos hindi mo pina-maintenance, bibigay. So, ganun din pala ang ating katawan. So, importante yan. I agree with that. Tapos yung pangalawa, yung sinasabi mo na negosyo na hindi lilipas ay the medical services, no? At yung pangatlo ay pagkain naman. Kasi nga, tuloy-tuloy tayo na kumakain. Okay. Doon sa number 1 at sa number 2, parang hindi kasi lahat magagawa yun. 'Di ba? Kasi syempre, produkto yun kailangan aaralin mo. Ano ang mga tips mo para sa ating mga kamanggagawa na gustong pumasok sa industriya ng medical, yung pagbibenta ng anything about medical or dental? Oo, maraming factor bago po tayo magsimula. Number 1, ngayon kasi lumabas yung pangangailangan. Okay? So, lumabas yung pagkakataon ngayon, needs to survive. And for you to be able to survive, sabi ko nga, top 1 is medical, so you are going into medical. But it's not only the needs. You also have to have a little bit of research, no? On how to be successful in this kind of business. So, uso ngayon ang reseller ng mga disinfectant o yung mga pang safety equipment na nagamit ngayon dahil pandemya nga. Pero marami pa rin mga traditional na businesses na nandyan kahit walang pandemya. Bibigyan ko kayo ng example, no? Medical clinic.
ang medical clinic po, kung mapapansin nyo po, punong-puno po. Ang dami pong nakapila kahit naka-social distance. Okay. Pangalawa po, yung pong tinatawag natin food, medicine, or yung ating pharmacy. Ang haba rin po ng pila ng mga bumibili ng mga gamot. Sabi ko nga, wala po itong pinipiling oras at walang pinipiling okasyon natin mental. Ang kailangan, meron kang desire to really make it in terms of doing this business. Hindi lang yung dahil nangailangan ka ngayon, sige, bibigyan mo ng konting panahon. Pag hindi na pandemya, iiwanan mo na. Hindi, ituloy mo na yan. So magandang pagkakataon ito. Ituloy mo na yan at patuloy ka mag-research, patuloy ka magdagdag ng produkto na naaayon doon sa gusto mong negosyo. Kung gusto mong medical, di pag-aralan mo ang mga produkto na gusto mong ilagay sa iyong mga product lines. So, yun lang naman talaga ang susi dyan. Of course, you have to be committed in everything that you are going to do, especially in business. Oo, lalong-lalo na kapag may kaugnayan yan sa health, Pero marami naman din mga pharmaceutical companies ang talagang nagbibigay, ng mga trainings, ng mga seminars para sa mga gustong maging reseller. Tama ba? Marami, Miss Glad. Ngayon, Oo. pagkakataon nyo, kung gusto nyo magnegosyo, talagang kontakan nyo po yung mga kahit micro, small, medium enterprise na naka-establish na, pwede po kayong kumontak sa kanila at they're very much willing to really spread their wings in terms of reseller or what we call the sub-distributors in terms of online business. Sabi ko lang, Miss Gladys, kahapon, actually, naging busy po tayo kalahating araw po. Meron pong isang malaking pharmaceutical company. Kasi, hindi nyo po na itatanong, nagtitraining din po ako. Ito pong mga pharmaceutical, kasi may mga tao yan, nung bumibisita sa mga doktor. Hindi po sila makabisita ngayon. Kasi nga, quarantine, bawal po ang face-to-face coverage. So, ang ginawa po ng isang may-ari ng kumpanya, tinawagan po ako at nag-training po ako about digital marketing. So, ito po, dati hindi po siya gaano ka-essential yung digital marketing, no? So, siguro mga 5 years or 4 years pa lang po siya medyo active ngayon sa Pilipinas. Ngayon po walang choice. So, all businesses must do digital marketing and kasama rin po yan sa aking maliit na negosyo. So, medyo busy po tayo sa pagbibigay ng training about digital. Pero ang digital po ito, may kaugnayan naman sa kalusugan kasi medical po. Paano nila ipaparating yung mga produkto nila sa kanilang mga target market, yung mga doktor po. Ang mga doktor naman, ibibigay naman sa mga pasyenteng nangangailangan, Miss Glad. Okay. Alam mo, Mr. Roche, marahil sa ating mga kababayan ang sa isang bahagi ng kanilang buhay ay nangarap na maging medrep. Ikaw kasi naging medrep ka. Para dun sa mga kamanggagawa natin na maaaring may ganyang pangarap pero sa panahon na ito hindi alam kung paano pa kaya matutupad yun. Ito nga ang ating sitwasyon. Paano nga ba ngayon ang mga medrep? Paano ba nila ginagawa ang lahat-lahat ba through digital marketing na? Opo, Miss Glad. Ngayon nga, nakakalungkot na nakakatuwa, So, nakakalungkot kasi yung mga medrep po, yung mga salesman ng mga pharmaceutical or kahit ano pong gamot, kahit mga supplement yan or gamot, hindi po sila pwedeng bumisita sa mga ospital. Hindi rin po sila pwedeng bumisita sa mga doktor. So, what they're going to do is just PM, text, but that is also good, but that is not enough. They cannot attain their target if they're just going to do PM and message. So, what they're going to do, so I teach them how to do it. Ang ginawa ko po ay I created a platform for them that they will only connect to their specific target. Meron po tayong training dyan Ang isa dyan of course, in Facebook ads instead of Facebook boost. So, marami po mga strategy, different platforms, different strategies on how to specifically target your specific doctors. So, so in that way, hindi po masyadong pa-downward slope yung kanilang performance. Kasi napansin po namin ng March, April, May, pababa po yung benta. No? Nagsimula nung March naging 80%, May naging 75, ngayon 70. So, ang mga may-ari po ng kumpanya nag-i-invest na po sa digital marketing, digital selling para hindi dire-diretso yung pagbagsak ng kanilang mga sales every month. So, yun po yung ating magtulong din sa ating mga kamanggagawa. Okay, you're talking para doon sa bahagi ng mga nasa medical na mga products. 'Di ba? Mga medical, dental products.
Paano natin yan ngayon i-a-apply kung halimbawa sa mga ordinary natin na mga kamanggagawa na maaaring hindi sila into that, no? Sa pagsusupply ng mga medical and dental essentials. Paano natin Tama-tama yung tanong mo, no? Opo. Gusto kong tulungan yung ating mga kamanggagawa na nakikinig sa talagang programa mo. Sa umagang ito, bibigyan ko kayo ng tip. Sige nga. For those who are listening right now, you have a talent. Mhm. No? You have to let that talent come out from your inner soul. What I'm trying to say is just this afternoon, bago po ako dumating sa bahay, I have created a business for one of the very good lady na magaling magluto. Mhm. Magaling po siya magluto. Talagang napakasarap po ng niluluto niya. Pero nagtitinda siya ng tingi-tingi. Ibig sabihin, 40 pesos na ulam, 50 pesos na ulam. Ang dami pong bumibili sa kanya, pero hanggang doon lang po sa kanilang barangay. Hindi lang po nga, baka hindi nga lang po barangay, village nga lang po yung maliit. Pero masaya po siya doon. Kumikita siya ng 800 to 1,000 a day. Nung natikman ko yung pagkain, naku, sobra po ang potential. So what I did is I created a Facebook page for her, and I created a page na maganda po yung title, Date with Your Food. And some more, ginawa ko po siyang package. So minimum 10 person for 2,500. At doon po sa 2,500, napakasarap. Ang kita niya po ay 1,300 per order. Okay. Alam niyo po, 2 order siya sa loob ng 2 oras. Kagagawa lang po ng aming business platform. So what I'm trying to say sa mga nakikinig po, kung ano po yung talent nyo, wag niyo pong itago. Ilabas niyo po, no? Ilabas niyo po, and some more, you have to maximize your time while you are in quarantine. So even if you are in quarantine, you can still be productive, not just busy, because being busy is different from being productive. Yan. Oo, importante yun ha. Mahalaga yun ha. Yung kaisipan na yan ha, Mr. Roche. Being busy is different from being productive. Pwede kasing busy ka pero wala ka namang natatapos, wala kang output, wala ka talagang production. Pero pag sinabi mong you are being productive, busy ka pero meron kang production. I think yun yung isang bagay na kailangan ay tignan natin ngayon, mga kamanggagawa. Tayo ba ay nabibisi para saan? Para kanino? 'Di ba? Kasi baka mamaya niyan at the end of the day, nga pa din tayo, umiiyak pa din tayo kasi wala pa din. So dapat susuriin natin. Napakaganda ng iyong mga sinabi, no? Mr. Roche, especially doon sa katotohanan na at the end of the day, importante pa din na alam natin saan ba ang talent natin, ano ba ang talent natin. Kasi from there, meron tayong mararating kapag gayon ang ating pinagbuti, yun po ang ating pinag-igi. Maraming salamat Mr. Roche sa inyong panahon, sa pagbibigay sa amin ng iyong mga kaisipan sa araw na ito. Meron pa ho kayong gustong sabihin sa ating mga kamanggagawa na nakikinig ngayon? Please go ahead. Maraming salamat, Miss Glad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang po ay just continue to pray. Just let your talent out and we can do this. All you have to do is just find the right platform, because we know for the fact today that we cannot really go face to face. We really cannot go out exclusively yet. So what we can do is maximize the technology, and sa mga manggagawa po natin na nag-hesitate, wag po kayong mag-hesitate. Ang pinakamaganda pong simulan, ang pinakamaganda pong gawin ngayon, do it today. You do have a lot of idea. Alam ko pong marami kong idea sa isipan nyo. Ilabas nyo po at simulan nyo po. Yan po ang pinaka-importante. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Mr. Roche Ruiz. At sa inyong panahon na ibinigay sa amin dito sa programang May Trabaho, May Negosyo para mabahaginan ng iyong mga ideas, ng iyong mga iniisip, mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Mr. Roche. Kung ngayon po ang ating tinalakay ay tungkol sa mga negosyo na po pwede ho natin gawin dahil hindi po sila lumilipas, ibig sabihin kailangan sila kahit na anong uri pa ng panahon meron tayo, sa atin namang pagbabalik ay meron naman ho tayong kakapanayamin upang mas maintindihan po natin mga kamanggagawa ang kahalagahan ng insurance. Pag-uusapan ho natin yan sa ating pagbabalik, kaya manatiling nakaantabay. Diyan lamang ho kayo.
tuloy-tuloy ang pagtuklas ng mga nag-uumapaw na oportunidad sa trabaho at negosyo. Nagbabalik ang May Trabaho, May Negosyo! Okay po mga kamanggagawa, tayo nga po ay nagbabalik na muli sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa patuloy na pag-antabay sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit pa yung pong mga nakasubaybay ho sa atin, dyan po sa labas ng ating bansa, nakikinig sa pamamagitan ng ating streaming. Magandang morning sa inyo. Thank you so much for piping in. Alam nyo po, dahil sa mga nangyari nga ho sa atin, sa mga ECQ, MECQ at ngayon ay GCQ na meron tayo, marami sa atin ang nakakita ng kahalagahan ng pag-iimpo, kahalagahan ng savings at kahalagahan ng insurance. Oo, kaya naman ngayong umaga meron ho tayong naimbitahan na po pwedeng magbigay ho sa atin ng kaliwanagan kasi ang atin hong thinking ay ang insurance pang mayaman lang yan, ay ang insurance para lang sa may savings yan, ay ang insurance para lang yan sa mga propesyon na high risk sa death, sa disability, yung mga ganon. Kaya para po mas masagot ho itong mga ganitong klase ng agam-agam, ganitong klase ng mga kaisipan sa ating thoughts, magandang mayroon ho talaga tayong maimbitahan para ipaliwanag sa atin. At the same time, 'di ba po, maintindihan natin at mai-consider natin na baka kailangan nga natin ito, lalong-lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Alam nyo, minabasa nga ho ako sa Facebook na sinabi po ni Jack Ma. Sabi niya, you do not get poor by getting an insurance, but you get your family poor when you die and you don't have any insurance. Kaya naisip ko maganda sigurong pag-usapan natin ito kasi importante ho ito sa lahat ng may buhay, lalong-lalo na sa atin. Oo, na meron tayong katawang lupa at hindi ho natin alam kung ano ba ang meron tayo sa kinabukasan. Kaya para tayo po ay i-educate sa kahalagahan po nito, kasama ho natin ngayon sa ating linya ang Hora Agency, isa pong mabuting kaibigan mula ho dyan sa Baguio City. Maraming salamat, pinaunlakan ho tayo ni Miss Margie. Miss Margie, good morning! Good morning, Miss Glad! Maraming salamat sa oportunidad na ito na binigay mo sa akin para ibahagi ang aking kaalaman tungkol sa kahalagahan ng insurance sa panahong ito. Oo nga, kasi narinig nyo naman po yung aking sinasabi, di ba po? Lalo na with COVID, nalaman natin na milyones minsan ang inuubos para lang makarecover. Di ba? Para makarecover ang isang tao. Pero unang-una, pwede nyo hubang sabihin sa amin, ano nga ba muna ang insurance? Bilang isang insurer, gusto kong iparating yung purpose namin is to help Filipinos with their goals. Mm-hmm. Miss Glad, lahat tayo may mga kanya-kanyang hangarin sa buhay. Mm-hmm. Ano ba ang hangarin mo para sa iyo at para sa mga anak mo? Siyempre, ako ang pangarap ko sa mga anak ko ay hindi man sobrang mayaman pero wag naman yung maghirap. 'Di ba? I think lahat naman ng parents, yun ang kanilang dakilang pangarap para sa kanilang mga anak, yung wag masyadong mahirapan sa kanilang paglalakbay sa buhay. 'Di ba po? Oo. Natutuwa ako kasi yung sinabi mo kanina, ang insurance ay hindi sa mayaman lang. Kasi nakita ko ngayon parang nagsisi pa nga ako kung bakit hindi ko pinilit yung mga ibang nagsasabi na ang insurance ay para sa mayaman lang Oh. Kasi nakita ko ngayon, they were caught unaware, di ba? Sa panahong ito, itong crisis na ito, unexpected Ang insurance ay hindi lang para sa mayayaman. Alam mo, nung isang araw pumunta ako sa isang lutuhan kasi kliyente ko yun Tapos nakita ko yung isang naglalako ng isda. Imagine, nagtaya siya ng 50 pesos. Wow. Pero ang sa insurance, pwede ka namang mag-avail ng 1 million na face amount with a 44 pesos lang. Parang ganun. Kung yung mga iba kasi pag titignan nila yung 16,000 per annum, parang ang laki, di ba? Pero kung i-compute mo talaga, 44 pesos lang ang kailangan nila para meron silang
1 million na protection. A day? Yeah. Oh, okay. That is to make it 16,000 a year para ma-cover siya ng 1 million. Nakita ko ang COVID dyan sa Manila, parang 850 ang expense. 850,000. Yeah, 850,000 pesos. Pero kung meron sanang insurance na 1 million, at least covered yung medical expenses niya. Diba? Kaya maraming maraming pasaway. Mhm. Gusto nilang lumabas ng bahay para lang kumayod, para matustusan ang kailangan nila sa loob ng bahay, yung pagkain, at saka mga bills, di ba? Kasi talagang hindi sila handa sa panahong ito. May mga nag-text na parang lugaw na lang ang kinakain para matipid yung bigas nila, di ba? Eh kung may insurance sana, pwede naman silang mag-redeem ng kanilang mga account values o kaya mag-loan man lang. Okay. It will really help. Meron sana silang insurance. At least, meron sana silang huhugutin. Mhm. Pagkukuhanan, ng financial something to augment the expenses of their families at this time. Okay. Ang ngayon ho ba, Miss Margie, kasi syempre with this COVID-19, yun bang possibility na ma-infect, mahawaan, mas mataas? Nagkaroon ba ito ng effect doon sa presyo din ng mga insurance policies? Wala naman. Kung ano yung program na insurance noon, ganyan pa rin. Kahit na ngayon, sa panahon ngayon. Okay, nakita nga natin dito sa harap ng pandemya, lahat talaga is at risk, 'di ba? Mula sa bata hanggang sa pinaka matanda. Ang tanong ngayon, ang pwede ba magpa-insure ay anong edad? From 0 to 70 actually. Oh, 0. Ibig sabihin, wala pang isang taon, pwede na i-insure hanggang sa 70 years old. So hanggang 70 pwede pa. Opo. Ano yung minimum na, what do you call it, the face value na pwede nilang mag-claim? Face amount. Face amount. Yung trend namin ngayon, lalo na itong mga for medical insurance, 1 million. Okay. 16 years old, pag 16 years old, ang annual niya is mga 16,000. Ang coverage niya is 1 million. Kunyari, pag nagkasakit siya ng critical illness like COVID, cancer, maibibigay natin yung 1 million, di ba? Mhm. May nagsabi nga, kung nagkasakit ang isang tao, pag nagkasakit ka, kunyari, tapos wala kang pera, Mhm. saan ka kukuha ng pera? Mangungutang. Kasi lahat naman ng tao ayaw mamatay, di ba? By all means, pupunta sila ng hospital. Eh kung walang pera, mangungutang. Tapos pag nangutang, saan kukuha ng pera? Di ba? Eh samantalang kung nilaan sana yung 44 pesos a day, tapos na-diagnose ng COVID, may 1 million. Ganon po yun. Oh, hindi siya as expensive na katulad ng iniisip natin. Kasi ang naging mindset kasi talaga natin ay para lang yan sa may kaya, para lang yan sa may pera. You're right. 'Di ba? Pero with this one na 44 pesos a day, magsusubi lamang tayo 44 pesos a day, meron kang coverage na 1 million kapag ka may nangyari sa iyo. Okay, ilang taon na, for example, diyan sa 44 pesos a day na binabanggit ho ninyo, ilang taon na dapat magbayad ang isang tao? 20 years lang naman. 20 years na 44 pesos a day babayaran niya yon para kung may nangyari sa kanya, meron siyang mahuhugot. Meron siyang 1 million. Ang pinag-uusapan natin is more on the medical benefit ng insurances. Lahat naman ng mga insurance companies, 'di ba, ini-offer yung ganyan. Tama po. Halos lahat naman, oo. At saka hindi lang naman sa critical illness pag namatay yung tao, may 1 million din. Sino ang may 1 million? Yung family. Yung family, oo. Yung family may 1 million. Paano kung ang sitwasyon, for example, bago namatay, nagkasakit muna at kailangan yung pera? Matatanggap niya ba ang kanyang benefit para sa critical illness? Kahit na natanggap niya na ba na yon, mabibigyan pa rin ba ang kanyang pamilya kapag nawala siya? Oo. Kasi separate yun Pag na critical illness siya, 1 million. Tapos pag namatay siya, 1 million ang ibibigay sa pamilya niya. Kunyari,
pati kung hindi siya nagkasakit, tapos na-reach niya yung 100 years old, ibibigay namin yung 1 million. Oh, sa kanya. With 44 pesos a day. May pag-aaral ho ba ang mga insurance companies kung ilang milyon na mga Pilipino ang merong insurance sa mga private insurer? Meron, pero sa lahat ng Pilipino, 4% lang ang may insurance. Ibig sabihin, out of, ilan na ba tayo? Sabihin natin 110 million. So, kung 4% lamang yan, ilan lang yun? 44 million, 44. Yun lang yung merong insurance. Okay, ang isa ho sa mga sinasabi ng ating mga kababayan, ba't ko uunahin yan? Syempre, unahin ko pagkain ko. Madalas yun yung ating maririnig, 'di ba? Na oy, dapat meron tayong savings. Sa savings na lang, mag-save ka. Ba't ko unahin mag-save? Wala nga akong pera, kailangan ko ng pagkain. Importante talaga na maunawaan nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng insurance. Ngayon, ano po yung pagkakaiba noong insurance sa mga bangko? Kasi po pwede naman na, bakit ba ako magpupunta sa insurance? Baka mamaya magsara or baka mamaya malugi. Doon ako sa bangko, at least na doon ang pera ko. Ano po ang kaibahan nun? Tama ka. Pag sa bangko, anytime na kailangan mo, huhugutin mo, di ba? Oo. Pero kung ano yung linagay mo sa bangko, pag kailangan mo, yun lang yun. Mhm. Pero sa insurance, kahit na nagbayad ka lang ng minsan, tapos may nangyari sa kliyente, mapukuha niya yung buong 1 million. Di ba yung face amount na sinasabi natin? Kasi pinag-uusapan natin dito, 1 million eh. Kahit minsan lang siya nagbayad, kunyari 16,000 or quarterly mode of payment is around 4,000. Mhm. Tapos namatay yung kliyente, 1 million ang ibibigay natin. Nakikita mo yung difference? Yeah, oo. Okay. Tapos kung hindi man siya namatay, tapos na COVID, Oo. ibibigay natin yung 1 million. Oh, okay. Ang nakikita natin ngayon, totoo nga naman yon, kapag syempre sa bangko mo inilagay, anytime pwede mong i-withdraw. Pero ang mawi-withdraw mo kung ano lang ang inilagay mo. 'Di ba? Pero kapag ka sa insurance, ang sinasabi ninyo, kung nakapagbayad ka ng isang beses tapos may nangyari, o yung sabihin mo yung 4,000 na yun, nauna lang, tas may nangyari, tas napatunayan na hindi mo naman ginusto yun, hindi naman yun self-inflicted na pangyayari, babayaran ka ng insurance. Ganun ba yun? Tama ho ba, Miss Margie? Okay. Kung accidental pa nga, twice yan eh. Kung accidental death, imbes na 1 million lang yan, 2 million yan. Ano po naman pag sinabi nating accidental death? Ano po yun? Pag kunyari na nabunggo, car accident, nahulog sa hagdan, namatay, ganon. So, times 2 kasi yun. Kaya magiging 2 million yung ibibigay ng insurance sa kanila. Okay. Okay po. Miss Margie, ako'y nagpapasalamat na talagang maluwag sa kalooban ninyo na ini-educate kami ngayon tungkol sa insurance. Okay. Miss Margie, maitanong ko lamang, paano po kung ganito po ang sitwasyon? Halimbawa po, merong isang, syempre nakikinig sa atin at sasabihin niya na oo nga, mahalaga pala talaga ang insurance. So, dapat kumuha na ako ng insurance para sa sarili ko. So, for a year, nagtuloy-tuloy siya, nagbabayad siya. After a year, walang nangyari sa kanya. Hindi siya nagkasakit, hindi rin naman siya pumanaw, 'di ba? Kaya lang wala na siyang pambayad. Ano po ang mangyayari doon po sa kanyang ibinayad? Oo. Hindi naman mawawala yun. Pwede niyang ituloy within 3 years. So, aagapan niya. Kumbaga, meron siyang 3 taon, dapat hindi lumampas yung 3 taon, balikan niya ulit, magbayad siya ulit. Oo. Tuloy-tuloy po yung coverage niya. Pero may insurance ba siya sa mga panahon na hindi siya nakapagbayad? May grace period lang naman na 30 days. After 30 days, yung ibang insurance, mawawala talaga maglalapse. Pero Okay. kung variable yan, hindi siya maglalapse kasi meron pang account value na magbabayad ng insurance niya. Sa mga panahon na ito, Miss Margie, marami din sa yung mga insurances, hindi na siya yung traditional, yung katulad ng dati na, kailangan mawala ka muna bago mo mapakinabangan kung ano man ang inipon mo dyan. 'Di ba? Yan yung kaisipan dati na, ba't naman ako kukuha ng insurance? Ang makikinabang lang naman dyan ay kung sino maiiwan. Hindi ko na mapapakinabangan yan kasi buhay ko muna ang mawawala bago mapakinabangan ng pamilya. Pero this time kasi, nag-level up na rin ang mga insurance companies. Meron na din kayong mga
mga investments. Tama ba? Pwede ho bang paki-explain din sa amin ito para lang mas naiintindihan po ng ating mga kamanggagawa ang kahalagahan ng pagkakaroon nito kasi alam nila na kahit na sila ay buhay pa, meron pala silang pakinabang na pwede pa ring makuha from this? Okay. Yung kasing investment portion, tuwing nagbabayad siya, may papasok sa mutual fund. Okay. Mutual funds, yung lahat ng pera ng tao, nandun, kumpul-kumpul yung pera ng tao. Iisa lang kasi ang nagmamanage niyan. Kaya lahat ng pera ng tao, lahat ng nag-invest, pupunta dun sa pool. Pinagsasama-sama. Yeah, oo, nagsama-sama. Sa pool na yun, ini-invest ng company sa different corporations din dito sa Philippines. Ganon. Kaya kumikita yan. Okay. Kaya pag malaki ang pera mo, malaki rin ang kikitain. Kahit 100 or 10,000 ang pera mo, pag kumita ng 10% yan, pati yung 10% kikita ng 10%. Hindi kagaya sa bangko na nakailangan 5 million ang pera mo para kikita ka ng 4%. Ganon. Oh. Sa pool of money na yan, kahit na 10,000 ang pera mo, yung 10 million ang pera niya, pareho ang kita. 10% pa din. Oh. Meron akong kliyente, invest siya ng 4 million. Okay. Tapos after 6 years, naging 9.8 million yan. Kasi binili namin noon, yung isang share noon is 1 peso and 50 centavos. 150 isang share. Tapos after 6 years, naging 4 pesos. Kaya makita mo yung kita niya. Kaya yung 4 million naging 9.8 million. Pwedeng pang retirement, pang education ng mga anak, kung saan niya gagamitin later on pag kumita yung pera niya. Okay, sige. Ang tinitignan ko kasi ngayon, alam mo, ang pinakamahalaga sa lahat ng tao sa ngayon is yung security. 'Di ba? Yung security, yung peace of mind. I think mahalaga yung role na ginagampanan ng insurance para kahit papano meron tayong ganun. At I think ang importante dito is maintindihan natin na hindi natin kailangang maging super yaman para ho tayo maka-avail niyaan. Tama po? Oo. Kahit na manggagawa lang yung daily wage na sinasabi nila. Okay po. I enjoyed talking to you, no, Miss Margie. Kaya lang wala na ho tayong panahon, baka mag-overtime ho tayo. Kaya siguro ano na lamang, brief na mensahe, maikling mensahe para sa ating mga kamanggagawa ng kahalagahan ng pagkakaroon ng insurance. Please go ahead. Okay. Sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, yung mga fans ni Gladys, maraming salamat sa pagkikinig sa amin. Ang masasabi ko lang, nakita ko talaga ngayon, very importante ang insurance sa bawat pamilya sana. Mm-hmm. Kasi kung may mangyari, lalo kayong mga breadwinners, no? Kung may mangyari sa inyo, at least may maiiwan sa mga iiwanan nyo. Kahit hindi sapat, at least meron silang gagamitin during the time that they are adjusting na nawala na yung breadwinner. Yun talaga ang nakita ko ngayon. Parang naalimpungatan, no? Hayaan lang nyo yung mayayaman kahit wala silang insurance kasi may gagamitin sila in times of crisis na ganito. Pero sana, i-consider nyo, huwag yung sasabihin gastos yan. Hindi siya gastos. It's an investment for you and for your family. Kung talagang kailangan. Ayan. So, mas maliwanag. Anyways, doon sa mga kamanggagawa natin na may mga katanungan, maaari hubang magtanong sa inyo ng direkta, Miss Margie? Pwede. Pwede pong makuha ang number nila. Please go ahead. Okay. 0920 Okay. 953 1513. 0920 9531 9531 513. 513. Ayan. So, napapakinggan ho natin ngayon sa kabilang linya si Miss Margie Hora ng Hora Agency. Diyan po sa Baguio City. Siya po ang agency manager. At katulad po ng inyong narinig, willing naman ho siya na sumagot kung meron pa ho kayong mga katanungan tungkol sa insurance. Miss Margie, maraming salamat po sa inyong panahon at sa mga impormasyon na ibinahagi ninyo sa amin ngayon. We are very, very grateful. Thank you po.
po. Miss Gla, pwedeng may last word ako. Sure. Please go ahead po. Oo. Sa ngayon talaga, ang pinag-usapan natin, yung financial security, Ako. Pero sa akin, ang mas mahalaga sa atin, yung spiritual security. Lahat tayo, kailangan may relasyon tayo sa Panginoon, di ba? Kasi siya lang naman ang hope natin. Kasi ang pinaka-importante para sa akin, yung buhay after this life, hindi yung ngayon. Pero kailangan din naman na paghandaan natin ngayon, kaya may mga ganitong pagkakataon na dinidiscuss natin. Pero ang importante yung paghandaan natin yung pag mawala tayo dito sa mundo. Kaya si Jesucristo lang ang ating pag-asa. Maraming salamat na muli, Miss Margie. Oo, I agree. Talagang mas kailangan nating paghandaan kung ano yung magiging buhay natin pagkatapos ng buhay natin dito. Kaya kung meron tayong insurance dito, dapat sinisiguro din natin na insured din tayo sa langit. 'Di ba? Oo, dapat nag-i-invest din tayo sa ating espiritu, sa ating relasyon, sa ating Panginoon kay Jesus Christ. Maraming salamat po for sharing that to us and God bless po. God bless po. Thank you. At dyan po naman nagtatapos ang ating May Trabaho, May Negosyo episode para sa araw na ito. Maraming salamat na muli sa lahat ng ating mga nakasama dito po sa ating palatuntunan, sa ating bahaging teknikal. Syempre, ang mga guwapo nating mga engineers, Engineer Max Inchongko, Engineer Kel Servito, Engineer PJ Nicolas at Engineer CJ Castro. Maraming salamat po sa inyo. Mga kamanggagawa, Glady Mabini po ito. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo Pilipino. Ito po ang May Trabaho, May Negosyo. Hanggang sa susunod na muli, God willing. God bless you kamanggagawa. God bless our Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumainyo ang programang tuloy-tuloy sa pagtuklas ng mga nag-uumapaw na oportunidad sa trabaho at negosyo. Mas pinaganda, mas pinalawak at mas pinalakas. May trabaho, may negosyo. Hanggang sa muli! May trabaho, may negosyo, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, may negosyo, kaagapay din sa pananagutan.